nandito po tayo sa Sitio Bato, part ng Barangay Dansulihon, Cagayan de Oro City. So yan yung intake box natin. Yan. Sa mga nag-alala baka pag bumaha ay naaano ito, hindi po. Yung mga reinforcing bars po niyan ay nakabari na po yan sa ilalim po, sa mga malalaking bato. Kung mapapansin nyo, walang pumapasok na tubig dyan. Kasi dito sa left wing wall, ayan, meron siyang drain valve. Ayan. Ayan, ginagamit yung drain valve kung sakaling naglilinis rito o kaya nililinis yung mga buhangin dyan, no? Hindi yung mga lupa. So yung putik na naiipon dito, kasi concrete po, meron siyang concrete flooring sa ilalim nito. So pag binuksan natin itong mga bato, sinadya talagang ilagay itong mga bato rito. So pag nilinis yan, dito pinapadaan sa gate valve. Yan. Yung dumi. As of now, malinis pa. Isara dyan. Ngayon sasara natin para mag-build up yung tubig rito at aapaw, papasok rito sa sitting chamber. Kung sakaling may malakas na ulan at bumaha, mag-spill over lang dito, parang magiging spillway. Wala pang takip to, pero ready na po ang takip. Baka sa isang araw ay ilalagay na namin, tatakpan na namin to. Ayan, pumasok na yung tubig, oh. Meron tayong dalawang ram pump. So yung tubig rito lalabas dyan papunta dun sa drive tank. Dalawang drive tank. Yung drive tank number 1, meron tayong ram pump. So yung ram pump number 1, yung excess water niya galing sa ram ay kinokolekt at ipinapasa by gravity papunta doon sa drive tank number 2. Pupuntahan din natin mamaya. Pagkatapos nyan, yung dalawang output niyan, magdudugtong sila doon sa isang junction, no? So dalawang pipe papunta sa isang pipe na malaki. So yun pong gagawin natin. Tara, punta tayo sa drive tank number 1. Tut 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 tut. So, okay. Itong pipe ay galing po doon sa intake box natin because ang drive tank natin dyan is below the intake box by 3.4 meters. So by gravity, naipasok natin yung tubig sa drive tank. So meron siyang nakaabang na pipe support. Kung sakaling after this commissioning ay maganda na siya, meron pong pipe support dito. So yan po. Pero dalawa ang function niya. Drain pipe siya, at the same time overflow. Pag napuno ang tubig, pumapasok rito, lumalabas doon, overflow ang function niya. Pag tinanggal natin to, pag tinanggal yan, nagiging drain. Tapos ito yung drive pipe niya papunta doon sa ram pump. Testingan natin yung ram pump ngayon. Check natin kung papaganahin natin yung ram pump.
So ito yung enclosure ng ram pump natin. Ito yung ram pump number 1. RP300 po yan. Tapos meron siyang dalawang floor drain doon sa kanan sa kaliwa. Itong sa kaliwa, collector po yan. Papunta yung tubig niya na nakokolekt dito. Ayan po. Pupunta rito sa pipe. Yung pipe na yan, magkoconnect doon sa drive tank number 2. So, makikita yung pipe na itim. Papunta po yan doon sa ramp up number 2. So, magsusupply siya doon. Mga bolt food, para matao itong blind plunge. Siya number 2. Itong 5.8. Yung enclosure na yan, meron pang gagawing fencing yan. Meron siyang screen fence para hindi napapasok po ng mga maliliit na mga dahon. Ayan po. So may atip pa rin yan. So may nakaabang na dowel para po ay pag nag-welding po kami nung bahay niya, maganda po yung pagkagawa niya. So steel po yung bahay niyan. Tsaka merong atip. So pag humahangin ng malakas, yung mga dahon dito sa paligid hindi nakakapasok roon. So yung tubig na dadalhin doon sa pangalawang drive tank ay hindi po na babara ng mga dahon. So ngayon inihanda na namin para testingan itong RP300 sa 2 liters per second flow rate. Close gamay. Sige. Sige daw. So ito yung drain. Pag singarahan namin yan, gamit itong blind plan, papasok yung tubig dito. Yan. Tapos papunta doon sa secondary na second drive tank. Ayan. Dito lumalabas yan. Sirati na dyan. Saka na tubig dito. Tubig. Radyo. Radyo ko eh. May radyo. Ang rubber. Gasket. Sige lang, opera mo. Isang pag-way rubber na. Opera mo na dito. Bali. Sakto. Hindi ko ilalim to rin. Balansi lang pag sira. So yan po ang RP300 natin.